manin, wala akong pera. Tulong! Nabasa na sa lahat. Hindi mo ba alam malektot? Talagang napakabait sa akin, tanda. Gawin natin mas mainam ang larong ito. Tulong! 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 Palabasin nyo! Wala akong ginagawa dito! Tulong! Tumahimik ka! Tulong! Tahimik ka! Tulong! Narinig mo ba ang balita kay Kabisang Tales? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam, subalit sabi ng iba, kalus-lus sa kanyang sinapit. Ang sabi ng iba ay pinaparusahan. Hoy, anong ginagawa ka dyan? Simbarel. Kamalasan, hindi mo ba napapansin dahil sa iyo, kay daming kamalasan na dumating sa iyong ama? Stupid ah! Noon niya, parang amo mo na. Maaari ko pa makita ang ama ko. Bitawan mo ako! Matuto kang manalangin na ikay tulungan ng Diyos. Aking ama, pinapangako ko, akin kitang pupuntahan at ilalabas sa kulungan. Tulong! Nandiyan sila, bilis! Tulong! 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 Kay gandang bukirin. Ngunit sa kasamaang palad, hawak ito ng mga sakit. Kabisang Tales, narito ako ngayon upang pagbenta ka ng mga alak. Oh, manin, wala akong pera. Tamo, isang putok lang, patay na agad. Halina't pagmasdan ng mga alas, naggagandaan, nagkikislap. Akin. Gusto ko naman baliating sinauna. Ang aking ama ang butay ay hiligin siya sa antito at talagang naman. Marahil ang mga ito ay ipinadala ni Hanabil pagkatapos ng labanan sa Kanis. Napakaganda! Kaakit-akit. Kamangha-mangha ang kanilang ganda. Meron pa akong mga dalang utas sa iyo. Nagniningning, pwede ba namin hawakan ko, Ginoo? Kayo'y malayang malaya. Bilang isang manggagamot, nasa akin ang buhay at kamatayan, lason at panlunas. Dahil sa aking kapangyarihan, maaari ako magdulot ng kalamitan sa mga tao sa Pilipinas. Ikaw, Ginoo, ano po ba inyo ipagsiguro? Ang laki ng Maria Clara. Ito ay may brilyante at esmeralda. Nagugustuhan ko ang laki. Magkano po ba inyo pabibig? 500 sa 1,000 o ipagpapalit mo sa iba? Sasanggunin ko muna sa aking anak na nasa bayan. At inyong napagmasdan ng mga alas na aking binibenta. Halina tumundo. Ano ito? Isa ba itong liham? Patawad po ninyo ng pagnanakaw ko sa iyo sa sarili kong bahay. Kapalit ng revolver ay ang lakit na alam mong maibigan niyo. Pangangailangan ng naguyugdugsa. Pinapayuhan ko kayo na mag-iba ng landas dahil kapag bumagsak sa aming mga kamay ay hindi ko na ituturing na pangunahin at hingin parang namin kayo ng malaking tubos. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Matigas, ngunit hindi siya nagtataksi sa kanyang mga sinabi. Talagang napakabait sa akin, tanda. Makakata ko sa sulit ako. O Jesus, daig ko pa ang ninakawan. Akala niyo yata'y namumulot ako ng pera. Gusto ba ninyong palitan si Padre Camora ginang site? Maaari niyong maitaya ang mga diamante. Wala akong kailangan sa aking layas. May tataya ang hinarap pa naman ang kanyang nais. Ngunit kami mga praile lamang. Ang itatayanin niyo ay kawang gawa, mga kadalangin at mga kabaitan. Gawin natin mas mainam ang larong ito, kapalit ng aking mga hiyas. Ikaw, Padre Sibil, ay 5 araw kakalimutan mo ang pagkawang gawa, karalitan at pagkaamsunog. Ikaw naman, Padre, ay lilimutan mo ang pagkaunamain at kalinisan ng inyong ugali at baba. Ngunit, Ginang Simon, ano mapapala niyo sa mga panalo sa mga kabalitan, sa bunganga at mga buhay na tao? Ang mga pagtatapon at pagpapatay? Marami. Doong sawa na ako makarinig ng mga kabutihan.
At hangad ko lahat ng nakakalat sa pandaigdigan, mailagay sa isang sako upang maitapon dapat sa lilipunin masama at lilinisin ang bayan. Nakikita ang ikay may galit at bot sa mga tulisan, di po. Wala sa mga katulisan sa bundok ang kasamaan, kundi nandito sa bayan at magpupuso. Iba may nagpapanukalang gawing paalala ng mga sabuhan. Pero mayroong tumututol dahil magbabayad daw ng 400 at 50,000 piso. Tama na yung biruan na yan. Sadya ako rito para humiling sa kapitan na tulungan ang dalagang 3 beses na pabalik-balik. Kawawa naman. Sige, ibigay ang kailangan ng paaralan. Padalhan ang katalang ang nuno, ang kwarta upang kanyang ninuno ay palayain. Hindi naman sabi tayo ay hindi marunong maawa. Dito, Placido. Kamusta ngayong bakasyon? Mabuti, ikaw. Mabuti. Dahil yan ako, nakura ng tiyali na magbakasyon. Kaya nagpunta ako. Diyan lang ba sa Padre Camora? Maganda ang kanyang kalooban kaya nagsalat ako. At maraming magagandang lalaki doon. Kaya pinaranan namin sila. Saging for you. Hoy, bawal yan! Alis! Alis! Alam mo ba na sobrang kami nagsaya? Nakilala namin ang kasintahan ni Basil. At hindi siya marunong ng Kastila. Wala rin siya. Ulitin na. Ano pa lang pinag-aralan mo? Pag-aaral sa Hayaan mo na nga lang yan, maglibang-libang tayo. Alam mo ba na ako ang inatasan ng mga lekta ng kontribusyon para sa monumento ni Padre Baldassar? Sino yun? Sino pa, kundi San Domenico, papatutukan sila sa mga estudyante. Magbigay ka na lang ng 4 o 5 piso para mas mukha tayong galante. Pre, tignan mo yun, napakaganda. Sabihin mo kay Professor, may sakit ako. Sige. Placido! Nagtaan mo ka, bilis! Ano yan? Basta pumirma ka na lang. Patawad, hindi ko pipirmahan yan hanggat hindi ko naiintindihan. Yung makarayag at iba pa ay humihiling ng isang wika Kastila na isang malinaw na kahangalan. Mamaya na magsisimula na ang base. Ngunit hindi ito pagsalungan kay Makaray kundi. Binabasa na ang sanahan. Hindi mo ba alam ang leksyon? Ano? Tamad? Napaka-antukin mo. Salamin ang tawag mo anumang makinis, ang ibabaw na ginagawa upang makita ang anumang inaharap dito. Ang salamin ay nasa ibabaw. Hindi mahalaga kung ano man ang nasa ilalim nito. Dahil anumang nasa ilalim, hindi ito makaka-apekto sa ibabaw kaya masasabi natin na ang ibabaw ay nasa ilalim. Sumasang-ayon ka pa. Sumasang-ayon ako, Padre. Mawalang galang na, Padre, hindi ako sumasang-ayon. Anong sabi mo? Hindi ako sumasang-ayon, Padre. Ikaw ginawal ko. Tumayo ka at lumagot ka. Kung ang salamin metal ay gawa sa tanso o iba pang metal, tama ba o hindi? Kung ano sinasabi ng aklat, Padre? Mas mainam ang tao sa iyo pas ng bulor. 15 araw, naliban isa na lamang at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lang ng akong liban. Sa tuwing lilibang ka ng isang araw, 5 ang katumbas, naiintindihan. Alisin niyo na lahat ng marka ko sa araw na ito. Aba, at bakit? Di ko maintindihan kung bakit yung mga taong madalas liban sa klase ay magagawa mga pag-ulat. Kasi, nakuha nila alam ang leksyon. Sige, guhitan mo hanggat gusto mo. Kung makarayag naman pala ang hinihintay natin. Ano yan? O, ayun na pala siya! Ano yan? Kaninang umaga ay nagpakita sa akin si Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Las Bañas daw pinag-uusapan ng lahat. Ngunit hinayaan na nila ang kataas-taasang lupon ng paaralang primary ang mga desisyon. May hindi naman kakitaan, mga pila sa mga lupong iyan. Iyan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya si Don Custodio na lang. Paano ko ang desisyon na ay laban sa atin? Sinabi ni Padre Irene na malaki na ang ating tinanong. Na natin ang ating kahilingan ay malingan sa isang kapasahan kung tayo daw ay makikipag-ugnayan. Kay Don Custodio ay magagawa nating mahingi ang kanyang pangsang-ayon. Ngunit sa paanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya? 2 paraan lamang ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang inchik na si Quiroga at ang mananayaw na si Pepay.
Isang paraan ay lapitan si Ginoong Pasta na isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, ang tiyuhin ni Isagani. Ano na bang ibang paraan bukod sa mga kalaguyo? Huwag kang maarte pa isipin po lamang ang maidudulot sa ating upang paboran nila tayo kilala ng babaeng matila. Hindi naman siguro masama kung ating susubukan ang mga maparaang hindi mahalay tignan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Ngunit kung hindi ako magtatagumpay, tiyak nating gawin ang ibang paraan. Marahil tama si Isagani, hintayin natin ang resulta sa pakikipag-usap ni Isagani kay Ginoong Pasta. Hoy, Sagani. Iyo, ikaw pala yan. Kamusta yung kamay? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Ano't ba't naparito ka? Narito ako para makiusap sa inyo na namamagitan sa aming bahay. Kung sakaling sumangguni sa inyo si Don Custodio, kayo po ay lubos namin pinagkakatiwalaan. Ayoko makisali sa mga ganyang usapan. Oo, noong una ako sa pag-ibig lupang silangan at tagahangad ang pagunlad, ngunit di ganoon kadali sumuko. Masaya na aking kalagayan. Marami akong ari-arian. Di po namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Kahit kaunti lamang ang aking nalalaman sa aking batas, mga pagkapasya sa ating bayan, ipinagpapalagay ko din masamang makiisa sa mga hadikain ng pamahalaan at sikapin siya'y maalinsunod mabuti. Isa lamang ang aming layunin, nagkakaiba lang sa pamamaraan. Kahangahangang kasagutan. Ngunit hindi niyo pa rin ako makabayan. Hani, huwag mong naaalala ng iyong tatanong ng mga pangalan. Sige po, mauuna na po ako. Okay. Aba, nandito kayo sa aking bahay. Tara, pasok kayo. Tara, pasok. Paupo kayo. Nandito ka na pala. Oo, dito ako. Nasaan na siyang 1,000 piso ngayon na utang? Ako wala na akong pera. Lugi na ang aking negosyo. Wala na akong puhunan. Wala na rin akong pera. Nabalitaan niyo ba nangyari yung Peso Tales? Ano nangyari sa akin? Nabalitaan niyo bang ulo nagsasalita ni Sister Liz? Oo naman, kung gusto niyo mahalin natin puntahan. Tara, puntahan natin doon. Tara!